Ang kanyang anak na babae ay Recaps naliligo at 101. pinapanood niya ito. Nakita siya ng kanyang asawa kaya pinigilan siya. Sinampal siya mismo ng asawa at sinabing kalooban ng Diyos na panoorin ng isang ama ang kanyang anak na naliligo. Dahil doon ay hinugot niya ang sinturon at hinampas ng malakas ang asawa. Narinig ng anak na babae, si Lizzie, ang sigaw ng kanyang ina at sumilip sa pinto, takot na lumabas at pigilan siya. Sa pagtatapos ng gabi, muling hinagupit ang kanyang ina. Bumalik siya sa kanyang silid na puno ng mga pasa at umiiyak habang niyayakap ang kanyang anak. Iniisip ni Lizzie na ang kanyang ina ay masyadong mahina. Hinamak niya ang kanyang ina mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kinabukasan, napilitang dumalo ang kanyang ina sa isang serbisyo na may mga bakal sa bibig. Ang pastor ay ang kanyang ama, ang mga babae ay ginawa para sa mga lalaki, at ang mga asawang babae ay dapat sumunod sa kanilang mga asawa ng walang kondisyon. Nakita ni Lizzie kung gaano kaina ang kanyang ina. Nakaramdam siya ng hiya. Hinding-hindi ako magiging katulad mo. Mas gugustuhin ko pang mamatay muna. Umalis ang ina na may luha sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay bumagsak ang katawan niya mula sa kisame. Hindi makapaniwalang tumingin si Lizzie. Nagsimula siyang magsisi sa sinabi niya at galit na galit ang asawa sa entablado. Sinumpa niya ang kanyang asawa na hindi na siya muling mabubuhay muli. Pagkamatay ng kanyang asawa, mas naging agresibo ang ugali ng kanyang ama. Isang umaga, ginaising niya si Lizzie at sinabing gusto niya itong magsimba. Sinundan siya ni Lizzie sa simbahan at natanto na gusto siyang pakasalan ng kanyang ama. Nagmamadaling lumabas si Lizzie pero napigilan siya. Kinaladkad siya pabalik ng kanyang ama at pinilit siyang lagyan ng bakal. Pagkatapos ay kinaladkad niya ang mga binti ni Lizzie sa putik. Nababalot ng putik ang puting palda ng dalaga. Pagkatapos ay hinuberan siya ng ama at hinampas siya ng malakas. Habang umiiyak ang kanyang anak, marahan niyang hinaplos ang likod niya. Dumating na ang oras at makakaraos na ako ngayong gabi. Pinagsamantalahan ng ama si Lizzie kaninang madaling araw. Habang tulog pa ang kanyang ama ay tuluyan ng nakatakas si Lizzie. Tanging ang pulang marka na lamang sa kama ang makikita sa kwarto niya. Nakatakas siya sa kontrol ng kanyang ama, ngunit hindi nagtagal ay bumagsak siya mula sa pagod at iniligtas ng isang lalaki na may-ari ng van. Nakita ng driver kung gaano kaganda si Lizzie kaya niya ibinebenta si Lizzie sa isang brothel. Masaya siyang winelcome ng may-ari. Akala niya ay nakatakas na siya sa wakas, ang hindi niya alam ito ay isang bagong impyerno ng mga kababaihan. Dito lahat nakabihis ng sexy at sopistikadong damit at sa bawat kwarto may mga tunog ng pumapalakpak. Na-curious siya at sumilip sa pinto upang makita kung ano ang nangyayari sa loob. At nakita niya ang dalawang tao na nagtitirik ng kandila dahil birthday ng lalaki. Di nagtagal ay may customer na handang magbayad ng malaking pera para sa kanya. Masyadong natakot si Lizzie at hindi na nakapagsalita. Sa sandaling iyon ay isang babae na lumapit sa kanya. To the rescue si ate at sinabi niyang hindi pa handa si Lizzie na samahan ang kliyente. Ang kliyente ay nag-atubiling sumang-ayon ngunit gumawa ng isang kahilingan. Isama daw si Lizzie at manood sa kanila para may ideya at matuto. Pero itong kliyente pala ay may kakaibang fetish na minumura niya ang babae at sinasaktan. Natakot siya at itinaas ni Lizzie ang kanyang baril sa kama. Galit ngunit mas nasasabik ang lalaking lumapit kay Lizzie at may balak na gawin ang biglang may pumutok mula sa likod niya. Binaril na pala siya ni ate. To the rescue ulit. Sa bayang ito ang isang babae na hindi sumunod sa isang lalaki ay mapaparusahan. Si Lizzie ay nasa kanyang kama habang umiiyak at nagsisisi, ngunit pumasok ang amo nila at sinabi na ito ay ang paraan ng lipunan. Kung hindi mo gagawin na sumunod ayon sa mga patakaran ay mapaparusahan ka. Naging desperado si Lizzie at nagtrabaho tulad ng iba. Habang lumaki si Lizzie ay nakalimutan niya ang mga masasakit na nakaraan niya at naging matalik na kaibigan si Jenny. Isang araw si Jenny ay may kliyenta at pinutol ang dila niya. Habang nasa likod ng pinto si Lizzie na sobrang natatakot at hindi makapagsalita. Naalala niya ang kanyang ina na pinagmamalupitan ng kanyang ama. Si Jenny ay naging pipi at sabay sila nag-aral ng sign language para makabawi dahil makokonsensya siya. Pagod na si Jenny sa buhay parausan kaya humingi siya nagtulong na makahanap ng mapapangasawa at may isang lalaki na may anak na walang pakialam kahit pipi si Jenny at gusto siya pakasalan. Ibinahagi ni Jenny ang kanyang kaligayahan kay Lizzie at plano na niyang mag-impake at puntahan na ang lalaki ngayong gabi. Ngunit mayroon isang misteryosong customer na dumating at hiniling ng may-ari na magbihis ang lahat para mapasaya ang customer. Hindi ni Lizzie naisip na ang customer pala ay ang kanyang kinakatakutan sa lahat.
Sumasayaw siya habang naka-blindfold at nang makilala niya ito ay pinalo siya. Ikaw ay akin, bigay ka sa akin ng Diyos, sabi ng ama niya. Ang kliyente pala ng brothel ngayong gabi ang tatay ni Lizzie. At hinahanap si Lizzie sa loob ng maraming taon at sa wakas at natagpuan siya. Nakilala siya lalo na dahil sa 2 nunal sa kanyang likod. Gustong magparaos ng ama niya sa kanya pero tumanggi si Lizzie kaya siya binugbog. Narinig ni Jenny ang sigaw ni Lizzie kaya sumugod siya sa kwarto at kinuha niya ang kanyang kutsilyo at hiniwa ang mukha ng lalaki. Galit na sinaksak si Jenny ng lalaki. Biglang nagalit si Lizzie at pinulot niya ang kutsilyo at sinaksak ang kanyang ama sabay nilagay niya ang kutsilyo sa kamay at ibinato ang paraffin lamp sa ibabaw ng katawan ni Jenny. Dahil sa sunog at natakpan ang krimen na nangyari at nagpasya siyang umalis sa lugar at mabuhay bilang Jenny sa bahay ng fiancé ni Jenny. Pinutol niya ang kanyang dila nang wala pag-aalangan at naging pipi din si Lizzie. Pumunta sa bahay ng kanyang kasintahan bilang si Jenny at pinakasalan siya at nagmahalan sila. Naging mapayapa ang buhay ni Lizzie bilang Jenny hanggang sa isang araw narinig ni Lizzie na may bagong ministro na dadating sa simbahan at nagulat siya nang makita niya ang kanyang ama. Nakaligtas pala ang kanyang ama at ngayon ay nahanap siya. Pinatay ng kanyang ama ang asawa ni Lizzie, kinuha ni Lizzie ang kanyang mga anak at tumakas sa bahay ng biyenan ngunit ang kanyang ama ay tinambangan ang kanyang anak at binaril. Sabay palihim na pumasok sa bahay at pinapatay ang biyenan. Na-corner si Lizzie at nakidnap ang anak niyan babae. Sobrang mahal ni Lizzie ang anak niya kaya kahit nakatali ay nakagawa siya nagparaan para makatakas. Para maprotektahan ang kanyang anak, binato ni Lizzie ng paraffin lamp ang kanyang ama at binaril ito. Si Lizzie ay inaresto ng sheriff dahil sa pagpatay sa kanyang ama. Habang paalis ay tumingin si Lizzie sa kanyang anak ng matagal at nagpakahulog sa tubig upang tapusin na ang kanyang buhay. Tapos na po, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment. At mag-subscribe ka na din po sa ating channel para updated ka po sa mga video natin na i-upload.